Good morning, mga kapatid. Good morning guys. Sana nasa mabuti tayong kalagayan lagi. At sa mga kasama ko, sa mga drivers, dapat mag-iingat po tayo sa ating pagmamaneho araw-araw. Pero bago tayo gumawa ng ating pang-araw-araw na buhay, sana manalangin tayo lagi. Yan ang pinakamabisang paraan para gabayan tayo ng ating Panginoon Diyos at ingatan tayo sa buong meron lang po akong reaction po doon sa isang defensor katoliko na ang ginagawa ngayon po ay puro paninira po sa iglesia. Hindi niya matanggap kasi na yung pagdidebate nila doon sa Bohol ni Caramel Parba, hindi niya matanggap na nabisto po yung ginawa niyang kalokohan. Kasi pinalit niya yung pahina ng isang bahagi ng isang Biblia kung atin namang susuriin at titingnan, babasahin, ang nakasulat talaga sa Biblia ay wala namang nakalagay na Iglesia Katolika Apostolika Romana, kundi ang nakalagay doon yung sa Mateo 16:18 ay ang sinabi kasi ng ating Panginoong Jesucristo doon, ikaw ay si Pedro at sa ibabaw nitong bato ay itatayo ko ang aking iglesia. Wala namang binanggit doon na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ang katotohanan po ay yung Biblia na ginamit niya ay mayroon ding Biblia ang iglesia na ginamit din. At doon ay kumpara na hindi pala yung kanya ay pinalit niya. Ngayon hindi niya matanggap na na nabisto siya. Ngayon ang ginagawa niya puro paninira. Ang sabi pa niya, hindi po yung katunayan na lumalaganap ang iglesia, yun ay totoo. Yun ang sabi niya. Sa hula kasi, ang nakasulat sa Isaias, ang tatawagin ng Diyos na mga hinirang niya sa mga huling araw ay magmumula sa malayong silangan. At yun ay dito po sa Pilipinas. Kasi yung itinayo kasi ng ating Panginoong Jesucristo ay iglesia Itinayo niya ang iglesia. Tapos pag ang mga apostol ang pag ang mga apostol po ang nagbabanggit ng ganong mga salita, si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Tapos ang mga apostol, pag ibinabahagi nila sa kanilang mga nasasakupan po, yung mga mananampalataya, ang sinasabi ng mga apostol iglesia ni Kristo Yun ang katunayan na nasa Biblia talaga. Kaya doon sa defensor katoliko na panay paninira sa iglesia, ito lang ang masasabi ko sa kanya, na sana huwag siya gumawa ng ganun, yung pagdebate nila na pinalitan niya, para hindi naman magkakaroon ng malaking issue yun. Siya ang naguna pinalitan niya tapos ngayon panay paninira niya. Kaya payo ko lang, lalo na sa mga kapatid po, pagtibayin natin ang ating pananampalataya, mga kapatid. Panghawakan natin ang mga pangako ng ating Panginoong Diyos na
sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang ililigtas talaga ang Iglesia ni Kristo. Yun ang nakasulat sa Biblia at hindi po yun fake news. Kaya sa mga tagasuri namin, taga-subaybay sa aming mga programa, lalong-lalo na kay Munting Kaalaman, isang kapatid din, natawag din sa iglesia katulad ko, kay Munting Kaalaman, kay Wonder Philippines, kay Drain TV, at kumari mga kaibigan, mga nakakita sa views ko, naway manood din kayo sa programa talaga ng Iglesia ni Cristo, yung sa Net 25. Doon makikita nyo at doon nyo malalaman kung ano talaga ang paraan para ang taong maligtas. Kasi karamihan kasi hindi alam eh. Ang alam lang nila, sumampalataya lang tayo sa ating Panginoong Kristo, ligtas na tayo eh. Pero ang nakasulat talaga, kailangan tumalima sa ating Panginoong Kristo. Ano man yung dapat nating sundin at tumalima sa kanyang mga utos, yung nakasulat po sa Juan 10:9 na sinasabi doon, ako ang pintuan, kung sino man ang pumasok sa akin sa pamamagitan ng kawan ay siyang maliligtas. Yun ang pinaka-utos talaga na dapat sampalatayanan ng isang gustong maligtas. Anong kawan na dapat pasukan ng isang tao para siya maligtas? Doon po sa Gawa 20:28, Lamsa translation po, nakasulat doon, ingatan ninyo ang buong kawan at ingatan nyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa inyo'y ipinagkaloob ng Espiritu Santo upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang sariling dugo. Doon lang sa Iglesia, doon magtatamo ang isang tao ng kapatawaran ng kanyang kasalanan pag pumasok siya sa Iglesia ni Kristo. Yun ang nakasulat sa Biblia eh. Hindi naman sariling isip namin yun, sariling kata, kundi nakabatay talaga sa Biblia. Nasa inyo na kung gusto nyong magsuri. Hindi naman, sa totoo lang, hindi madali ang pagpasok sa iglesia. Kung hindi ka talaga tatawagin ng Panginoong Diyos na maging anak niya, kahit anong pilit mo, hindi talaga pero maliban na lang kung magmamakaawa ka sa ating Panginoong Diyos na tawagin ka sa loob ng iglesia. Kasi na-experience ko rin yan na dati, panay panguusigo sa mga iglesia, pero kung ano-ano lang ginagawa ko sa mga kaklase kong iglesia. Pero dumating talaga ang punto na nakinig ako at nabasa ko rin. Hindi lang nakinig eh. Yung napakinggan ko, binabasa ko eh, at nakasulat talaga. Kaya kung sino man nakapanood nitong video ito, ay buksan mo rin ang inyong pag-iisip at sana makilala ninyo ang tunay na relihiyon na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, na ito po ay Iglesia ni Kristo, nasa Biblia po. Salamat po.